Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 31, 2025, Sabado, at ngayon ay kapistahan ng pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Sophonias, chapter 3, verses 14 to 18. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel. Ang Panginoon, wala ng kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon ay May 31, huling araw para sa buwan ng Mayo. At ngayon din po ang pagtatapos para sa atin pong buwan ng Flores ni Maria o ang pag-aalay natin ng bulaklak sa Mahal na Birhen. Kaya ang araw na ito ay talagang puspos ng kagalakan kung paano ang Mahal na Birhen sa ating paggunita ay dumalaw sa kanyang pinsan na si Elizabeth upang magdulot at magbahagi ng kagalakang nasa kanyang puso na siya rin namang ipinapahayag ngayon dito sa aklat ni Propeta Sophonias na sinisigaw sa atin na umawi tayo sa kagalakan, sumigaw tayo, Israel, dahil nasa piling natin ang Diyos. Diba? Sadyang ang araw na ito talaga ay kumbaga, nag-aanyaya sa atin na kahit na nagkaroon tayo ng problema, kahit na may mga pinagdaanan kayo, huwag nating hayaan na mamuhay tayo sa kalungkutan, kundi mas piliin natin na mamuhay tayo sa kagalakan. Kaya napakahalaga na isinasa puso natin, tinatanggap natin si Kristo kasi sabi nga ng isang awitin, diba, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Dahil Kristiyano, ibig sabihin, nasa Kanya si Kristo. Nasa Kanya ang Kanyang mga aral, sinisikap niya na hindi ito mawaglit sa Kanyang isipan. Dahil ito lang talaga yung uhugutin natin o paghuhugutan natin ng dahilan para tayo po ay hindi tuluyang malugmok sa ating po mga iniisip, mga pinoproblema na nagdadala sa atin sa pamumuhay natin sa kalungkutan. Mas matindi, no? Kasi kapag ang isang tao ay nawalan ng dahilan para maging masaya, doon pumapasok, no, yung mga yugto ng buhay na nagkakaroon tayo ng anxieties, depression, kaya kailangan pang gamutin, no? Physically, mentally, emotionally, no, ating sarili. Pero kung yun nga, no, kung tatanggapin natin si Kristo, kung paanong tinanggap ni Maria si Kristo sa kanyang buhay, kaya kahit na magiging mahirap para sa kanya itong kanyang pagdaraanan, nakapagdulot pa rin siya ng kagalakan sa kanyang pinsan, no, na si Elizabeth. Kaya yun yung pag dinadala natin, siyempre kailangan mo munang tanggapin si Kristo. Muna sa iyo si Kristo, saan ka man magpunta, madadala mo yung kagalakan dulot ng presensya ng Panginoon. Kaya kung magsisimba kayo mamaya, no, sa ebanghelyo natin, yung kwento at tagpo na kung saan ay si Elizabeth ay nakaranas, no, ng iba yung kagalakan dahil dinalaw siya ng ina ng kanyang Panginoon, at ganoon din naman si Maria, no, sa kanyang kagalakan ay umawit siya ng pagpupuri sa Panginoon dahil sa mga ginawa ng Diyos sa kanya at sa bayang Israel. So, ganun din nawa tayo. No? Tingnan natin, ibaling din natin. No? Huwag lang lagi doon sa problema, huwag lang lagi doon sa kung ano yung wala.
kundi tingnan din natin kung ano yung nandiyan dyan, ano yung meron, ano yung biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Nang sa ganoon ay talagang magkaroon tayo ng dahilan para mas piliin natin na maging masaya. Kasi yun, choice pa rin kasi natin eh. Kung wala tayong pwedeng sisihin sa ating kalagayan, of course, no, kahit na nagkaroon ng mga tao na nagdulot ng kalungkutan sa iyo, pero ikaw pa rin talaga yung pipili kung magiging malungkot ka ba dahil sa ginawa nila sa iyo, o pipiliin mo na wag maagaw yung kagalakan na nasa iyong kalooban dahil sa kanilang ginagawa. Kaya nawa, no? Patuloy natin tanggapin si Kristo, pakinggan natin ang kanyang mga salita para na sa ganoon ay hindi tayo matalo, no, ng mga alalahanin sa mundong ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.